Tungkol sa Manalo Resort Hotel, kumikita ba kami? Ayan, kasi ito si Sir or Ma'am Racambole Habelona. Nag-comment dun sa isang video ko. Sabi niya, wala pong resort na kumikita agad ng maayos. Una, namumuhunan ng malaki, maintenance, mahal, at kailangan may mga improvements na unleash. Salamat sa comment nyo. No? Actually, pinagtatanggol niya ako doon sa isang nag-comment na riniactan ko na nagsasabi mahal daw ang charge namin sa Manalo Resort Hotel. Actually, mura yun kumpara nga sa ibang mga resort. 190 lang ang entrance namin sa adults. 150 lang kapag ka senior ka or student or PWB. Tapos pagka ikaw naman ay 12 years old below na bata, ay 100 pesos lang ang entrance. Pero meron nagsabi pa rin na mahal. Anyway, ang sabi po ni Sir Rocambole Habelona or Ma'am Rocambole Habelona, delikado na magkamali tayo dyan, Sir or Ma'am, sabi niya, wala daw kumikita na maganda. Pero ito, no, magpasalamat ako dun sa mga tumulong sa akin para kumita kami ng malaki during the first few months. Actually, tamang-tama yung timing namin, ginawa namin talaga. Talagang ginawa kong goal na makapag-open kami 10 days before Holy Week. Kasi alam ko, sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko nga ng mga nagme-mentor sa akin. Salamat Sir Sonny Torres ng Splash Island. Salamat Sir Dennis Cruz ng Cool Waves Resorts sa Bulacan and sa Cavite ngayon. Binigyan nila ako ng idea na lahat daw ng mga resort, kahit pangit daw yung mga resort, ay punong-puno yan kapag dating ng Holy Week. Kasi syempre yan ang pinaka maraming mga nagpupunta sa mga resort dahil summer yan and of course long weekend. Anyway, ginawa kong goal na dapat bago mag-open o bago mag-Holy Week, makapaghanda na kami. Kaya dapat 10 days before para alam niyo yun, pag may lumitaw man ng mga problema, pag lumitaw man yung mga kailangang gawin na hindi namin na-anticipate, ay makapag-prepare muna kami before dumating ang Holy Week na dadagsa nga ang mga tao. And thank you sa team namin, no, na headed by Sir Justin and our other staff, sila Sir Dindo, ayan, sila Sir Godoy, ay nagtulong-tulong kasama ng ating contractor na Gene Pool nga, sila Architect Jem Cruz at Dennis Cruz. Nagawa po namin in 3 weeks na i-renovate yung dating Pumarada Resort, naging Manalo Resort Hotel. Ang sabi kasi sa akin, ng mga 4 to 6 weeks yan, sabi ni Architect Jem, nila Sir Dennis. Sabi ko, sir, gusto ko talaga mag-open tayo ng bago mag Holy Week. Kailangan po natin mag-open ng March 15. Yan, sabi ko March 15 dapat opening na tayo kaagad. And sa aking calculations, no, I think that was the most ideal date para mag-open. Ngayon, dahil naman open-minded, magagaling nito sila Sir Dennis Cruz, sila Cap Dennis Cruz at saka si Architect Jem Cruz ng Gene Pool nga. Kung magpapagawa kayo ng swimming pool, I think sila yung the best talaga na mako-contact ninyo. Gene Pool, message nyo kami kung gusto niyo makuha yung contact nila. So they were so great, no? Ang ganda ng kinalabasan ng pools namin, talaga na-enjoy talaga ng lahat. It was beyond my expectations na ang ganda nung renovations ng pool. Of course, I had to shell out 3 million for the pools pa lang, pero alam nyo yung tulong nila sa akin sa mga ideas, no? Kasama na rin si Sir Sonny Torres ng Splash Island, yung mga ideas kung paano magpatakbo ng resort, that was invaluable for me. Kasi syempre, di ba, maganda nga yung pool mo, maganda nga yung resort mo, marami kang pera, hindi ka naman marunong magpatakbo ng resort. Hindi namin kasi business yan eh. Ang business talaga namin, business ko is Manalo Canis. Sa dogs kami, yan lang nalalaman ko, kahayupan kami. Puro kahayupan lang alam ko. Pero pagdating sa karesortan at ay pagpapatakbo ng resort, magkano yung pricing, paano yung service, paano yung dadaloy from reception, papunta sa loob ng resort. Hindi ko alam yan. Sila nagturo sa akin yan. Especially Architect Jem Cruz. Ayun, so kumita po kami actually nung first month. Revenues namin sa resort hotel was about mga 2 million. Pero less than 1 million yung aming operational costs. So, ganda, di ba? So, hindi ko na inisip yung mabawi yung renovations, tsaka na yun. Kasi actually, umingcrease naman yung value ng property eh. Di ba? Pag umingcrease yung value ng property because of the renovations, bakit mo isipin na mababawi mo yun? Nasa value na yun ng property na hawak mo. So, hindi ko iniisip na kailangan bawiin ko yun. Kasi bawi ko naman talaga yun by improving the property. Yan naman ng real estate, diba? Your real estate appraises kung ina-appreciate mo yung
Your real estate appreciates kung nag-appreciate din ikaw doon sa real estate mo. Yan, nakuha ko yung kay Donald Trump. Anyway, yung kita namin first month, I think almost the same din kita namin doon. Second month, after syempre ng summer, medyo humuhupa. Pero dahil sa nakita ko yung galaw niya, I thought na it did great doon sa first 2 months niya. Kaya I think masaya na ako kasi doon sa first 2 months pa lang ay yung kinita namin doon ay kung i-compute ko siya first 2-3 months ay yung operational cost namin for the whole year nakuha na namin. Pero nangyari noon syempre yung kinita namin hindi naman namin binulsa. Hindi ko naman inipon para sa mga susunod na mga buwan kundi ginamit din namin for renovations. Kasi nung nag-open kami ng March 15, we only had 2 rooms available na pwedeng gamitin ng mga tao. Yun lang ang nakayanan ng budget eh. At 12 rooms yun. Yung iba, puro anay, puro sira-sira pa, hindi pa napinturahan, walang aircon, etc. So I had to use yung kinita namin para ayusin yun. And minax out ko nga yung mga credit cards para lahat ng 12 rooms ay magamit na. And lately, nagamit namin lahat ng 12 rooms nung nagkaroon ng youth camp, ang Door of Faith Christian Fellowship, no? Lahat ng mga youth nila for Rizal nag-camping doon sa amin. Nagamit lahat ng mga rooms, kulang na kulang pa. Kaya sabi ko nga sana magkaroon ng mga investors na para madagdagan yung mga hotel rooms kasi magandang investment din talaga. Kasi ang isang room 22 hours is 4,200. So if we have more rooms, di ba? Hindi naman kasi nawawala yung mga rooms na yun eh. Hindi naman kailangan ayusin palagi yung mga rooms na yun. Once na magkaroon kami ng additional rooms, ay mas malalaking grupo yung mga kagamit. So we're actually getting ready din para mai-present yung aming business plan and master plan sa mga investors para mag-start na kami sa iba pa naming yung mga next phases ng development. Pero kumita po kami. So kumita kami kaagad ng maayos. Pero pinupuhunan pa rin namin yung kinikita namin. Nagkaroon kami ng sangyupa, nagkaroon kami ng cafe, at binuhos din namin doon yung kinita namin from the first 2 months. And yung mga rooms nga, inayos din namin yung mga additional amenities pa, pinaganda namin yung viewing deck. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nagtulong-tulong, lahat ng mga nag-contribute para magawa namin yung nagawa namin ngayon sa Manalo Resort Hotel na it's now the place to be in the East, no? Ngayon, nagdadagdagan kami ng mga bagong mga tao na nagmamarket nito. Si Direct Ace na nag-direct ng events, ng media and strategy for the resort and events, no? Sunod-sunod din may events natin. Ito bukas pala hanggang Sunday magkakaroon tayo ng Art and Music Fair. Ayan, so bukas na ito hanggang Sunday. By August, meron din tayong pet fair, no? August 24 to 25 dahil naging successful yung unang pet fair natin. Magkakaroon tayo ng pet fair to August 24 to 25. Ang title is OMG Pet Zone, no? Si Direct Ace na ang nagpangalan nito at gumagawa ng mga diskarte para maging successful ulit yung ating pet fair. Meron din tayong nakahanda motorcycle fair, September na yon, and mga concerts later on, no? Ngayon, mag-order kami ng tent para magkaroon ng 500 seating capacity. Yung basketball court namin doon ay i-cover namin para maging concert area para sa mga concerts natin doon. So marami po, no? Marami pa. Bukod dyan sa mga yan, meron tayong gagawing mga rock climbing walls na merong zipline and floating bicycle. Magkakaroon tayo ng additional conference areas. Magkakaroon tayo ng additional restaurant and coffee shop doon sa may overlooking naman. Marami po. Kaya hopefully maraming mag-invest doon sa ating i-open up. We're going to sell 40% ng buong kumpanya across the whole Manalo Group of Companies, including yung property. So 40% bebenta namin will be open for investors. Kung interested po kayo mag-invest ay mag-message lang po kayo sa akin in particular para makausap ko kayo. So yun, thank you sa lahat ng nag-contribute sa very successful first few months ng Manalo Resort Hotel. Ngayon off-peak pero alam ko babawi na po tayo dyan. Hindi naman po tayo lugi so far. We're still not in the red pero thank you. We're looking forward to mas marami pang magagandang offerings para sa inyong lahat.